Okay guys, welcome to my vlog ulit. Andito ako ngayon sa Calamba, Laguna lang ito. Nakita nyo naman yung kulay ng tubig, no? Yan kasi, lalagyan na namin ng mga chemicals yan. Naglagay na kami ng mga chemicals. Di ko na lang babanggitin. Alam nyo naman kung kayo ay mga full maintenance. So kitang-kita nyo, nagkulay green. So after 1 hour lang, kasi nagmamadali din ako. May lakad pa ako. So iba-vacuum namin yan. So abangan nyo na lang yung result yan sa kulay ng tubig kasi gagawa tayo ng before and after na video natin. So sa ngayon, before, kulay green yan. So ipopost ko na rin yung after niyan pagka natapos na kung anong resulta ng tubig natin ng kulay green. Okay, sa ngayon, magtuturo kami ni Kuya dahil sa part naman ng test kit. Kunyari, malinaw na yung tubig na yan. So, isa-isahin ko na lang pag-explain kay Kuya kung paano gumamit ng test kit. Para pag alis ko, di siya na lang. Malinaw na yung tubig, magtitest siya. Kaya niya nang gawin na mag-isa lang siya. So, demo ko na lang kay Kuya dito kahit ano. Kahit kulay green yung tubig. Siguro alam mo ba pag-gamit ito? Ha? Napanood mo lang? Ako kasi pag kumuha ko ng tubig, gano'n. Lalim. So, takpan ko siya, bibitawan ko siya, so, sa ilalim ako nakakuha ng tubig. Ngayon, meron tayong guhit dito sa dalawang tube na ito. So, ibig sabihin hanggang dyan lang tubig. So, kailangan natin bawasan. Bawasan natin, ayan o. Nakalibel na siya sa guhit dito. So, ang paglagay nito, kapag kulay dilaw, dapat sa dilaw mo rin ilalagay, ipapatak mo. Ang gagawin mo nito is, 4 na patak, 4 na drops. So, lagyan natin, testing natin ha. Magawa tayo ng demo ngayon sa ating pagtetest ng tubig. Kunyari, malinaw na yung tubig na yun, tinitest natin. So, ngayon pa lang, kahit hindi malinaw yan, makikita natin yung resulta ng tubig na yan. So, lalagyan natin ng 4 drops lang ha. 1, 2, 3, 4. So, itong dilaw pala, ito yung sa chlorine. So, mamaya makikita nyo yan. I-explain natin isa't isa yan. So, itong pula naman ay para sa acid. So, tingnan natin yung mga pH level nila kung anong mababasa natin sa tube na ito. 4 na patak pa rin. 1, 2, 3, 4. Okay, takpan muna natin ha. Okay. Akin yung takip sana. So tinakpan na natin, may takip na siya. I-shake na lang natin siya konti lang. Kahit konti lang oh. Makikita mo mahalo mo na yung tubig yan, sinishake natin. So ito na ngayon, ito yung kulay ng chlorine. Ito naman yung kulay ng sa acid. So babasahin natin ngayon. Kaya tingnan natin kung anong mababasa natin sa reading nito. Dito sa chlorine guys, na kulay dilaw, may nakikita dito kasi 1.5, 1.0 is ang nakalagay ideal. Pag sinabing ideal, tama yung pH level ng tubig ng swimming pool mo. So ngayon, i-compare natin yung laman ng tube na ito. Sir, dito ka sa likod lagi ka. Diyan. I-compare natin yung kulay ng tube na ito dito sa may mga numbering na ito. Tingnan natin kung saan siya nabilong. So tingnan natin, kung makikita mo, ang tube na ito is dilaw na dilaw. Ang ideal is 1.5, 1.0 ideal. So pinakamataas na chlorine is yung 3.0. Pero ang kulay ng tube na ito is mas mataas pa sa 3.0. Ibig sabihin, mataas yung chlorine. Kasi naglalagay kami uli unang chlorine ngayon. So naglalagay kami kaya ito yung resulta. Nakikita natin na mas mataas yung pH level ng chlorine. Kasi kapag bumaba, ang tube na ito, ang kulay nito is 0.5 or 0.3. Ang nakalagay dito, ayan, malabnaw na yung kulay, kumpara natin.
malabnaw yung kulay. Ibig sabihin, ang chlorine is pababa na, pawala na ng pawala. Pababa na. Kailangan mo ng chlorine. Ang nakalagay dito, add chlorine. Ibig sabihin, kailangan mo nang magdagdag ng chlorine. Ah. Kapag ganito naman, ang kulay ng tube na ito sa taas, 3.0, mataas yung chlorine. Ito pang halang, oh. Mataas na. Kasi dilaw na dilaw. So, ibig sabihin, mataas masyado. Pero okay lang yun kasi nagsashock tayo ng gamot sa swimming pool. Kailangan natin i-shock siya kasi bagong lagay ng tubig, bago yung tubig galing sa kanilang source. So, kailangan natin i-shock yung tubig para magamot natin ng biglaan. So, dito naman tayo sa kulay pula. Itong kulay pula na to. Ang pH level ng pula na to, nakalagay dito, 8.2, 7.8, 7.6, 7.2, tapos 6.8. Ang nire-required nito sa tube na ito, ang ideal is 7.8 and 7.6. So, yun yung nire-required niya na ideal. So, compare natin yung kulay ng tube nito kung saan siya nabilong. I-compare natin, ha. So, ang kulay ng violet na ito is, saan siya nabilong? 8.2. Kita nyo ba? 8.2. Yan, 8.2. Ibig sabihin, halos magkapares ng kulay ng tube na yan. Ibig sabihin, kulang na kulang sa acid. Nakalagay kasi dito, add acid. Ibig sabihin, kailangan mong magdagdag na acid. So, dito naman sa baba, 6.8. Kung kunyari, ang kulay ng tube na ito is katulad dito sa baba, pagkaras ng kulay, ibig sabihin, 6.8, add soda. Kailangan mo maglagay ng soda. Pero ang ni-required nito dito sa tube na ito, yung ideal. Ang ideal is 7.6, 7.2. So, saan siya nabilong? Wala, di ba? Violet na violet masyado ang kulay ng tube nito kumpara dito sa ideal. So, ibig sabihin, wala masyado talagang acid. Actually, naglagay kami pero konti lang kasi, konti lang. Kaya dito pa lang sa test kit, hindi natin marireading. At nakikita natin kung gaano ka laki ang pH level ng mga chemicals na ina-apply natin. So, ang tube nito is hindi siya nabilong sa ideal. Ibig sabihin, kulang na kulang, mababa na mababa talaga ang acid niya. So, yun. Tandaan nyo, ha, pwede nyo i-search sa aking FB page kung gusto nyo malaman kung paano magbasa sa test kit. Pwede kayong bumisita sa aking YouTube channel. Meron din ako, Rates Alngog. Ganun din sa aking FB page, Rates pa rin, Rates Alngog. So, doon nyo makikita yung aking mga vlog about sa pool, pagtuturo, mga pag-apply ng mga chemicals, pump room operation, mga, yun, kompleto basta about sa pool. Nandun lahat sa mga vlog ko. So, kung sino yung gustong malaman, bumisita kayo sa aking FB page, at saka sa YouTube ko, so nandoon talaga. Pwede na rin kayo mag-like at mag-comment para malalaman nyo doon. Pwede niyo na rin i-share ang aking mga video para marami pa rin makakapanood. Okay? Maraming salamat. Thank you. Bye-bye.